Dear Kuya Poy, magandang araw po sa inyo at sa lalong dumarami ng mga tagapakinig at tagapanood ng inyong programang Heart to Heart sa 105.9 True FM. Ako po si Lara. Bagong lipat lang po kami ng asawa ko sa inuupahan naming bahay dito sa Caloocan. Lumang duplex po ito. May manipis na dingding na naghihiwalay sa amin sa katabing unit. Tahimik, maaliwalas naman. At ang importante, sa hirap ng buhay ngayon, ay mura ang paupahang ito. Kaya hindi na kami nagdalawang isip pa ng asawa ko na kunin ang pinaparentang bahay. Pero ang hindi pala namin alam ay hindi namin masosolo ang pagtira rito. Noong una, Kuya Poy, ay parang normal lang naman ang lahat. Pero makalipas nga ang ilang linggo ng aming pamamalagi sa bagong inuupahan namin, tuwing hating gabi ay may naririnig kaming kalabog, sigaw at iyak ng babae na nagmumula sa kabilang unit. Noong una, inakala ko na meron lamang mag-asawang nag-aaway sa kabilang pinto. Pero habang tumatagal, ay paulit-ulit na lamang ang eksenang yun gabi-gabi. Sa parehong oras, pareho rin ang mga pagsigaw, pareho ang iyak na aming naririnig. Kaya naman isang gabi, dahil na rin sa takot at sa curiosity and concern, ay sinubukan ko namang silipin dahil may nakita akong parang maliit na butas ang dingding na naghihiwalay sa bahay na inuupahan namin mula sa nagdudulot ng kakaibang pakiramdam na nagpapagulo sa isipan ko at ng aking mister. Ang akala ko, Kuya Poy, ay makikita ko ang pinag-aawayan ng nasa kabilang unit. Pero ang natagpuan ko ay itim, madilim, at parang wala tong laman na kabilang kwarto. Para bang isang abandonadong unit ang nakita ko. Sa totoo lang, Kuya Poy, ay nangilabot kaagad ako sa aking nasaksihan. Kaya naman sa aking pagkakasilip sa maliit na butas na aking natagpuan yun, ay napaurong ako. Pero habang nakikinig ako sa pag-iyak ng babae, ay parang unti-unti itong lumalapit sa pader kung saan ako naroroon. Hanggang sa maramdaman kong parang nasa tapat ko na talaga siya. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, Kuya Poy, pero muli kong nilakasan ang aking loob na silipin ang maliit na butas na yun na naghihiwalay sa aming mga unit. Doon ko nakita na may isa ring mata na nakasilip sa akin. Maputla ito. Halos parang kulay itim ang mga mata na nakatingin din sa akin pabalik. At pakiwari ko, ay diretso niya rin talaga akong tinititigan. At dahil nga sa nakita kong ito, hindi naiwasan na ako ay mapasigaw na ng tuluyan at mapaurong ng mas malayo. At halos nabitiwan ko na rin ang flashlight na hawak-hawak ko noon. Pero nang tignan ko ulit,
isang madilim na kwarto na lamang ulit ito. Nawala na ang kakaibang mga matang nakita ko. Tumahimik na ang paligid na para bang wala nangyari. Kaya naman kinabukasan ay lumapit ako sa caretaker para tanungin kung ayos lang ba ang mga nakatira sa kabilang unit namin. At ikinuwento ko na nga sa kanya ang pangyayari. Ang sagot ng tagapangalaga ng tinutuluyan namin, wala pong nakatira dyan, ma'am. 3 buwan na rin pong bakante yan. At patay na po yung babaeng dati ay nakatira dyan. Ikinwento pa sa akin ng caretaker na sinasaktan daw palagi ng kanyang asawa ang babaeng tinutukoy niya. At dun nga raw mismo rin natagpuan sa kwartong yun ang bangkay nito. Grabe ang takot na idinulot sa akin ng impormasyon at kwentong ibinahagi nga ng caretaker na ito. Mula noon ay hindi na ulit ako lumapit pa sa dingding na yun. Pero gabi-gabi pa rin ay naririnig ko ang pananaghoy, pagmamakaawa at pag-iyak ng yumaong babae na doon ay dating nakatira. Minsan, Kuya Poy, kahit hindi ako sumisilip, ay nararamdaman ko naman na parang may mga matang nakamasid pa rin sa akin mula sa kabilang dingding. Sa ngayon ay pinag-uusapan pa lamang naming mag-asawa kung kami ba ay maghahanap na ulit ng ibang mauupahan. Sa ngayon kasi ay tinitiis namin dahil nga sa mura lamang ang pag-upa rito at idinadaan ko sa panalangin na sana nga ay maging mapayapa na rin ang kaluluwa ng nagpaparamdam sa amin mula sa kabilang pader ng unit namin. Maraming salamat po sa pagkakataon sakaling mabasa ninyo ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lara. Napakinggan nga po natin ang kwento nitong si Lara tungkol sa kanilang karanasan na mag-asawa sa kanilang panibagong inuupahan na unit kung saan ay mas mura nga, mas okay naman sa kanila nga lang merong nagpaparamdam doon sa kabilang kwarto, sa kabilang unit kung saan ay nalaman nga eventually nitong sina Lara dahil nga lagi raw may umiiyak gabi-gabi sa parehong oras, parang nananaghoy, nagmamakaawa, humihingi ng tulong at nakakatakot na. Nakakaabala na para kina Lara. All the while, akala nila meron nakatira, yung pala ay wala. Bakante pala ang unit na yun kung saan nga ay binawian ng buhay ang isang asawang babae na inaabuso, laging sinasaktan ng kanyang asawa nung sila ay nandun pa na nakatira. Meron ditong mga komento na nagsasabi na tumawag ng paranormal expert para maimbestigahan yung ganyang pangyayari. Pero hindi ba dapat ang hanapin muna natin bago ang mga paranormal expert? Alamin natin siguro, no? Nabigyan kaya ng hustisya? O hindi kaya mga pulis ang mga magiging sagot dito? O kung krimen nga yung nangyari dyan sa lugar na yan. 'Di ba? Kaya humihingi pa rin ng katarungan kung totoo man itong babae mula sa kabilang unit.
'Di ba? Kumustahin natin. Oo, hindi yung, 'di ba, naka-paranormal na agad tayo, baka hindi pa dumaan sa tamang proseso, ng pag-iimbestiga ng mga kapulisan, at kung ano man, 'di ba, merong, cover up na nangyari o kaya ganyan. Hindi naman ho sa nagdududa tayo, oo, pero do'n muna tayo sa normal procedure bago do'n sa paranormal, procedure kung kinakailangan man. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, medyo hindi ako ganung naniniwala basta-basta rin sa mga multo, pero nirerespeto ko sila. At yung mga naniniwala at naka-experience na rin dito, dahil ako naman nananalangin din na wag naman sana kapag ka ako ay gising na makaramdam din ako. Oo, yun yung totoo, di ba? Kahit nung bata pa ako, yan ang pinananalangin ko. Pero hindi ko naman pinagmamalaki na, hindi ako naniniwala dyan. Di totoo yan. Hindi. It's just that, nire-respeto ko. Yung mga nakakita na. Pero kung ako itatakutin mo na merong multo, hindi ako matatakot. O baka hindi pa ako matakot unless, yun nga, makita ko. But I respect your opinion. Ganyan ang pananaw ko dyan. Okay. Ayan, pero alam nyo, dito sa kwentong ito, hindi tayo magfo-focus doon sa nakatatakot na aspeto ng mga multo o pagpaparamdam. Dahil, mga kapatid, para sa akin, para sa akin, ito ay dapat na magsilbing aral kay Lara at sa kanyang asawa. Kay Lara at sa kanyang asawa doon sa mga bagay na hindi dapat ding mangyari sa kanilang relasyon. Yung pang-aabuso, yung pananakit, at yung bang parang pang-aalipin sa yung partner. Yan ang dapat na maging aral mula doon sa kabilang unit nila Lara. Yes, nakakatakot ang pagpapakita ng mga multo. Sabi ng marami sa atin. At lalo na sa mga nakaranas na nga po nito. Pero meron din yung mga natututo na nga na kausapin daw sila at tanungin bakit ba kayo nagpapakita o ganyan. Merong iba na tinatawag na merong gift sa mga nagpapakitang multo. Pero generally, nakakatakot, nakakagulat ang mga ganitong pangitain. Nga lang, di hubat mas nakakatakot, dapat tayong matakot doon sa mga buhay, sa mga humihinga pa, doon sa mga pwede tayo na masaktan. Katulad na nga lang, ng ating asawa mismo, na ginawa. At talagang yun ang mas kahindik-hindik, nakakatakot, nakapangingilabot, yung pang-aabuso nga. Na ayon dun sa caretaker ay dinanas nung namatay na babae sa kabilang unit na ikinikwento nga sa atin nitong si Lara. 'Di ba? Mas nakakatakot ang buhay. Masasaktan tayo ng buhay emotionally, physically. 'Di ba? Ay masasaktan pa po tayo ng buhay. Kaya naman kayo na merong mga matitino, maaayos na mga asawa, mga kapareha sa buhay, piliin ninyo ang pasalamatan sila, mahalin ng sapat, ng hindi kinukulang. Yung sinasabi pa nila, yung iba, sobra-sobra, Kuya Poy. Ayan, yung pagmamahal ko, as in sobra talaga, di ba? Mahalin nyo po ng sobra-sobra kung sakaling natagpuan nyo na ang inyong partner, na maunawain. Hindi kayo iniiwasan na kayo ay masaktan physically, mentally, emotionally. Di ba? Iniingatan kayo nito. When was the last time na nagsabi kayo, kahit walang regalo, na thank you, love? Ano bang term of endearment ninyo? Thank you, baby. Yan. Thank you, boo. Ganyan. 'Di ba? Sa pagsama sa akin at sa pagtrato sa akin ng tama bilang partner. Dahil alam nyo, dahil po sa kwentong ito, bagaman bahagi ng Halloween, hindi po lahat ay nabibiyayaan ng matinong partner na iba, na naiiba yung kanilang ipinangako na hindi kita pababayaan, hindi kita sasaktan, naiiba along the way. Yun ang nakakalungkot. Ito, siya pa mismo na asawa,
sinaktan, inabuso, hanggang sa namatay pa nga yung asawa niya. Kaya ipagpasalamat po ninyo. Isama ninyo sa araw-araw ninyong dalangin kung responsabling asawa ang inyong nakuha. Ipagpasalamat natin kung matino at very loyal si girlfriend. Ayan, at si boyfriend. Pangalagaan po ninyo yan. At papaano gagantihan ang bagay na yan? Bigyan niyo po sila ng respeto at katapatan din ng inyong pagmamahalan. At ipagpatuloy nyo at panghawakan, panindigan ang isa't isa. Iwasan natin yung pagkakasawaan. Kaya Kaya yung iba pagka nagsawa na, doon na lang muna sa iba o kaya makapaghanap na ng iba, wala na akong gana sa'yo, nakakasawa ka na. Ganyan yan na rin yung umpisa ng pang-aabuso, ng pananakit doon sa tao na wala namang pinili, kundi yung paniwalaan na ikaw ay mahalin bilang partner din. Pero hindi natupad. Katulad nga ng babae na sa tingin ko ay hindi lamang katawan ang namatay kundi rin ang pagmamahal sa kanyang puso. Kaya hanggang ngayon ay humihingi siya ng hustisya. Hindi lamang sa pagkamatay ng kanyang katawang lupa, kundi sa pagkamatay din ng diwa ng pagmamahal sa kanilang mag-asawa. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.